Hello everybody, my name is James Martin Usal. In this video, I will show you kung paano mag-reformat ng Windows 7. Ito ang isang laptop na Core i5 o processor na Core i5. Yun. So, nakabot na siya dito na sa Windows. Pero kasi, gusto ko siya boot ulit. Ganito yan. Maraming klase ng boot. Dalawa yata types ganun. Ang isang type yung naka-partition na siya, katulad ng ganito. I-install mo na siya na may ganyan na naka-partition na. Install mo dito. Meron naman yung mga bago rin. Ang gagawin mo, ikaw mismo magpa-partition. Kuwari 50 gig ay 500 gig. Tapos ang gagawin mo naman sa 500 gig, ipa-partition mo siya ng dalawang partition. Meron naman single partition, may double partition, tinatawag 'yon. Pero ang gagawin natin ngayon ay i-reformat na natin 'to. Clean reformat na natin 'to. Ang unang gagawin ay ilagay nyo sa CD-ROM nyo ang DVD nyo. Dapat gamitin nyo ang genuine copy ng Windows 7 or XP. Then shut down your computer and find the boot. Hanapin nyo yung tinatawag na BIOS setup o CMOS setup. Ang mga keys sa CMOS setup ay maaaring pwedeng F1, F2, pwedeng F10, F12, o pwedeng delete. Ayun yun. Open na natin to. Tapos F2 natin. Try natin. Setup. Ayan. Nakikita nyo. Ang gagawin nyo, dito tayo sa may boot. Ayan. Ang gagawin natin, ayan. Palitin natin. Change. Ang gagawin natin, ang ipa-first boot natin, yan. Nakikita nyo, yung OD o Slim Type DVD. Ito yung optical drive. Ang second boot natin, ito ng hard disk drive. Pero, pagtapos na natin ito na reforma, tapos na-install na natin yung Windows, ang gagawin natin, papagpalitin na natin. Ang first boot natin, hard disk drive. At second boot, ODD, optical disk drive na. Yun. So, yun. Yun. Pero, dahil ang gagamitin, ganun lang yun. Pero pares pa rin. Pero gagamitin ko ay ang aking USB. Pero same lang rin siya sa optical drive. Pero mas kasi to, mas mabilis. At meron akong bootable dito. Ayan, kaya yun. So, ayan. Ayan. Ang i-click ko dito, F12. Kasi, hanap ako ng ng boot option ko. Kaya kinik ko F12. Tapos, yan. Dito na tayo ngayon. Same lang siya sa optic drive, ang sa optic drive naman, pag restart mo, dito sa CMOS, ang mangyari, nasulat doon, ay click, to boot from CD to CD yata, ganun. I-click nyo lang kahit ano, any key, tapos yon. Ito, ang gagawin ko na, USB, yan si USB to Shiba. Kasi na-detect niya, i-enter ko na ngayon. Tapos ang mangyari na ngayon, ayan na. Nag-Windows is loading files. Mas mabilis dito, as you can see, kaysa sa optic drive. Mas mabilis kasi sa paggamit nyo yung tinatawag natin na USB flash drive kaysa sa optic drive. Kasi parang yung USB flash drive ngayon, ito yung latest technology natin kaysa sa optic drive sa pagbubuta. At saka ang ayan na siya. Ganito ang makikita nyo dito. Ayan na, sulat. Ayan. Click nyo kung may different option doon. Kuwari, anong language. Yan. Default tong yan. Mga yan nakasulat dyan, default. Tapos, in-next nyo. I-click nyo yung install now.
Ayun lang, ganyan lang, simple po mga kaibigan. At yun, ayan, diba? Same lang din to katulad dun sa optic drive, parehas na sila yan. Ngayon, kasi, ayan, don't be confused ayan. Ayan, nakikita nyo sa akin, diba? Marami siyang, multiple, ano siya, types, diba? Kasi yung CD nyo, ang pinagkaiba dito, kasi, yung sa inyo naman, isa lang sa kanya. Kuwari, kung Windows 7 Ultimate, Ultimate lang talaga siya. Standalone lang siya. Pero sa akin kasi, ginawa ako, may ginawa akong configuration dito, kaya ayan, maraming multiple siya. Pero don't be confused, parehas lang yan. Kuwari, ang gusto kong kasing piliin dito ay Windows 7 Ultimate. Tignan nyo rin kung ang bootable nyo ay architecture nya 64-bit or 32-bit. Ganito yan. Ang 32-bit ay para sa mga small system. Kuwari, netbook, ganon. Ang 64-bit para sa mga magagandang processor na kayang mag-run nun. Yung architecture. Architecture, ito yung sa mga software din na pwede nyong i-run. Kasi ang mga software, hindi lang basta-basta pwedeng i-run. May compatibility rin yan. Kaya yan. Install ko na Windows 7 Ultimate. Next. Yan. Accept the license agreement. The next. Yan. Kasi, upgrade, kung kuwari, itong upgrade, kung wari, meron kayo dating operating system na professional, gusto nyo i-upgrade sa Ultimate, ito i-click nyo. Basta pareha sila na architecture na 64-bit. At ito naman yung isa, custom, advanced. Dito tayo ngayon. Ang gagawin nyo, kung gusto nyo ng press install, just drive option, then delete. Delete nyo yan lahat. Then, refresh, tapos, format, new. Tapos yun, pwede nyo nang ilagay kung ilang gig ba ang gagawin nyo. Ganito ang conversion yan. Kung ganito naman sa calculation natin, ayan, tabihin natin. Kuwari ganyan. Kung gusto nyo malaman, kuwari, 100 gig. Kung gusto nyo malaman yung 100 gig nyo, kung ilan siya, ang calculation niya sa megabytes, ang gagawin nyo, kuwari, yun, 100 gig. Kuwari, example, ito times siya sa 1024. Yung sagot nun, ayun yung megabytes niya. Yan. Kung ayan na siya, 1024 00 megabytes. Kung wari naman ganito, sa megabytes naman, kuwari, yan, megabytes. Sabihin natin yan. 20,000 megabytes. Kung gusto nyo makuha sa gig, ang gagawin nyo, i-divide nyo lang. Divide 1024 din. At ang makikita nyo, yan, 19 gig. Ayan siya, ganyan siya kasimple lang mga kaibigan. Ayan. Tapos yun, ay papagpatuloy na natin. Ayan. Tapos, ayan. Tapos ayan na. Ang gagawin na natin, na-install nyo na dito, diba? May configuration lang tayo kailangan. Kailangan lang natin basahin. At pag nabasa natin, intindihin. At pag inintindi natin, dapat tandaan natin yung ginagawa natin. Ayun na. Andito yung yan, partition 2. Dito ko kasi in-install yung Windows ko. At ang gagawin ko lang, ipo-format ko siya. Yan. Yan. Okay. Ipo-format ko na ngayon. Tapos yan na. Tayin ko lang po natin kasi siya ay nag-loading. Ayun na. I-refresh ko. Ayan. Refresh ko lang mga kaibigan. Ayun. Tapos, ayan na. Gagawin ko, ayan na siya, diba? I-next ko na. I-highlight nyo kung anong drive yung partition yung ilalagay, Ayan na. Tapos, i-next ko na siya. Then, yan. Naglo-loading na siya. Copying files. As you can see, ano siya, na yun ang nangyari sa akin. Then, ang mangyari dyan, wait nyo lang siya. Ayun.